Nako, breaking news! John Vic daw sinuntok si Daniel Fernando at binugbog at lumabas daw anya dila. Sinabi po ito ni Ramon, no? Alam naman natin itong si Ramon, kalahati minsan nito, parang hindi totoo. Minsan parang totoo. At although totoo naman lahat, yung ibang sinasabi niya na talagang legit. Kasi itong tulpo na to, ito yung isang tulpo na kung saan talagang naghahalungkat ng mga kwento talaga na maaaring yung kakaiba. Kakaiba sa mga kapatid niya. Di ba? Di ba yung mga kapatid niya, natural, yung mga away mag-asawa. Sa kanya, hindi. Kakaibang away ang kanyang mga isinisiwalat, mga kakaibang revelasyon. Yan ang papel netong ni Ramon. Kumbaga, hindi ko alam kung saan niya inahalungkat yung mga ganyang kwento, no? Pero ito, basahin natin ang sabi po ganito. Ito, laman po ng balikan, di sa akin to. Baka sabihin nyo, fake news ako ha. Hindi ako naglalabas ng fake news. Ako disclaimer at nakikibalita lang tayo at binabasa ko sa inyo at binibigyan natin ng magandang paliwanag. No? Ibinunyag ng veteran columnist na si Ramon Montulfo ang di umano'y pagsuntok at pagsakal ni Interior Secretary John Vic Rimulya kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Ba? Medyo. Oh, basahin natin ang nasa loob ng ano ha. Ito sinabi ni Ramon Tulfo. Ha? Hindi ko alam kung totoo to. Baka naman si Ramon, ikinuwento niya yung nangyari kay Raymart. Baka naman kanya to nangyari, hindi kay Daniel. Basahin ko ha. Lang. Medyo lalakihan ko. Mm-hmm. Ito. Hindi ko alam kung totoo to, pero medyo may hawig eh. Kasi tahimik eh. Kasi dapat nagsalita si John Vic tungkol dito. Parang wala. Isabihin, baka may na-video ha. Ganyan yan eh. Pag tahimik ka, ayaw mo magsalita, ibig sabihin baka kinakabahan ka ba na video nyo, ipinakita kay Mon. Kasi detalyado eh. Ibinunyag ng veteran columnist na si Ramon Tulfo ang di umano'y pagsuntok at pagsakal ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa Bulacan, Governor na si Daniel Fernando. Sa isang Facebook post nitong Sabado, idinitalya ni Tulfo kung paano umano nagharap ang convoy ni Fernando at si Presidential San Bini Marcos. Ay, ito pala yung sinasabi nagkabugbugan yata. May presidential San na nauwi sa pananakit ni Rimulya. Ayon kay Tulfo, nag-ugat ang insidente matapos ang pag-umatake na Bini na convoy ni Fernando sa North Luzon Expressway NLEX. Noong Pebrero 21 ng gabi, hinarang umano siya ng ilang kalalakihan na may bitbit na baril. Tumawag umano si Bini sa isang kaibigan ng pinauniyang pinauyuhang huwag lumabas ang sa kotse at kunin sa plaka ang nakaharang na card sa kanya. Kinuha ng bodyguard ni Fernando ang lisensya ni Bini. Nagpulasan sila nang makita ang pangalan sa lisensya. Nirelay ni Bini ang mga plaka ng mga kotse sa Land Transportation Office. Doon nalaman na ang convoy ay kay Fernando, ani ni Tulfo. Pinatawag si Fernando ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Saan? Sa Camp Crame, may office kasi ang DILG Secretary sa loob ng Camp Crame. Sinuntok ni Rimulya si Fernando sa muka. Bagsak. Sinuntok ulit. Bagsak ulit. Dagdag-an niya. Parang kinukwento mo yata, Ramon, yung sa'yo nangyari sa airport ni, ano ba talaga? Totoo ba ito siya? Sabi mo, wala bang video mapakita niya? Picture man lang na sinuntok siya. Hindi ko alam, pero 50-50 parang naniniwala ako. Kasi si Ramon Tulfo, kahit pa paano, Tulfo to eh. Marami impormasyon to. Pagbangon uli ni Fernando, sinakal siya ni Rimulya. Lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. Inawat si Rimulya ng kanyang mga bodyguards na pulis. Anya pa, tinawag naman ni Tulfo na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabait dahil di umano'y pagpapatawad kay Fernando sa ginawa niya sa kanyang mga bodyguard. Yan Post po ni Ramon Tulfo to. Ayan ano po to, blue check po to sa kanyang Facebook page. Kay Ramon Tulfo. Ayan tingnan natin, kay Ramon Tulfo. Kay Ramon Tulfo po ito. Si Ramon Tulfo po, ayan po, nang babatikos kahit kakampi ko. Para si Ben Tulfo rin niya. No? Pero hindi ko pa tatanggol yan. Pero yung, yung style niya, paswing-swing. Hindi wala kung kanino. Pero, hindi wala kung kanino kakampi. No? Pero, parang sa forma niyang ito, kinakalaban niya ngayon parang si John Vic. Kasi binuko niya eh. Kung totoo man ito
Kaso kung totoo man ito, baka hiya-hiya tong si John B. Di ba? Hindi porket na ikaw ay nasa kapangyarihan. Hindi ko siya sabi totoo to ha. Kung totoo, nakakahiya naman. Kasi, biruin mo, nasa kapangyarihan ka. Kung nagawa mo sa malaking tao yon, what if pa kaya sa maliliit na tao na paglilingkuran mo? Na hindi mo magawan o mapag-isipan man lang na maplanong kakaiba. Di ba? Yan ang mahirap sa isang public official. Pero, hindi natin sasabihin totoo to kasi ang katulad ay ebidensya. Pero, nakapagtataka ang karamihan, magbasa tayo ng konting komento ha. Oh. Sinisi ngayon ni Gob ang Diyos. Bakit kasi yun ang taong pinagdaanan mo? Kasi alam mo naman to si, di ba si Junior, lahat nakakampi. Parang parang hindi niya pinapahalagahan. O, pata mo si Torre, di ba? Si Torre, taste lang. Yeah. Sino pa ba? Mga lahat na kumakampi, si Revilla. O, kakampi sa Alyansa, ano nangyari? Nakulo. Alam mo yun? Yeah. O, ang OA ng kwento mo, sir. Hindi. Totoo nangyayari yun, pero hindi natin alam kung totoo yun. Pero yung ganung kwento, totoo talaga nangyayaring ganun pag suntukak. Yeah. Pwede ang mga movie, action movie, oh. Kulang pa nga yan sa taong abusado ng kapangyarihan. Sana nagsilbing aral sa kanya yan. At sa mga taong bumoto sa kanya para susunod na halalang. Oh, aba, ang tindi. Galing mo, magkwento, Sir Ramon, ha. Mukhang ang sarap mo kukwentuhan. Oh, iba talaga Pinas, grabe ang drama. Kung may Marcos Sr. yan, malamang may bulak na sa ilong na yan. Oh, pero sa Batang Tulpo nangyari yan, di sisikatan araw ni Scorpio Right para hindi natin alam kung totoo to ha, hindi ko sasabi totoo to. Si Ramon Tulpo nagkwento nito, hindi tayo ha, at nakibalita lang tayo dito sa ano ba tong balitang ito? Oh, teka sandali. Oh, ano bang balitang ito? Ayan oh. Ang site nito sa Abante yata to ha, hindi ko alam. Oh. Kitang-kita niyo naman, puntahan niyo na lang dito sa site dito sa ano to, site na to. Ayan. Oh, ayan Abante News Online. Oh, diyan ha, hindi ako nag-post nito ha. Baka sabihin niyo iniimbento. Ang hirap kasi sa atin, ang hirap kasi sa inyo iba diyan Kita na kung ano 'yung binabasa, kita na kung saan galing, may impormasyon na. Kasabihin niyo imbento ko. Hindi ko imbento 'yan, oh. O ngayon, kayo po, naniniwala po ba kayo dito kay Ramon Tulfo na talaga sinuntok itong si Daniel Fernando ni John B? Aba, kung totoo to, alarma to. Di ba? Oh, sige, pero natural lang yan. Sige, okay. Ito, dumako na tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta sa kanyang paliwanag tungkol diyan kay Pinky. Dito talaga nakakagigil na parte. Kung saan, alam naman natin may nangyayaring kakaiba dito na, alam mo, dito kung sa Pilipinas may may war ng mga salitaan, batuhan, flood control, sa ibang bansa pasalamat na lang tayo kasi ang nangyayari ngayon ipag-pray natin ang nangyayari ngayon sa Iran at sa Amerika at sa Israel sa pagitan ng mga nagkakagulong bansa. Kasi hindi natin sila kakampihan pero ipanalangin natin yung mga wag madamay ang mga tao nasa paligid. No? Wag madamay. No, ito po kay Senator Dante Marcoleta. Sasabihin mo na may kulay ito Huwag ka na magkulay. Huwag ka na gumawa ng napakaraming excuses. Hindi ito kailangan ng bansa. May lumutang po na bagong anggulo dun sa affidavit nila Yung isang bahagi nung mga pera ay nagastos daw dun sa pagkuha ng mga ebidensya sa ICC. Ito ang ginastos sa accommodation at kung ano-ano pa. Yung bahaging bang yun ay pwedeng imbestigahan ng Senado in isolation dun sa isa pang kaso yung sa flood control. Pero papasok din sa malfeasance, misfeasance, non-feasance. So Blue Ribbon na naman yun. Sa kanya pa rin. Pwedeng joint sa... Okay, pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun. Kasi mega... Di ba isang araw, may resolution kaming minority na kukunin namin ang sense ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao, meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga
kasalanang yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan, ano. Meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition, dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, na bigla nilang kinidnap, dinalaron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay Senator Bongo. Eh natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. O so meron kami ngayon pinag-uusapan pa roon. Alam mo, mali na yan. Pag nangyari pa kay Bato yan, pati kay Bongo, isang mali na yan. Tandaan nyo. Pang-aabuso na yan sa pagsasamantala na yan sa kapangyarihan sa ibang bansa. Pag sinasamantala nyo yung kahinaan ng Pilipinas tungkol sa ICC na yan. No, na hindi dapat nakapasok kay ICC na yan. Para naman tala na yung ginagawa nyo para makipaghiganti lang kayo sa mga taong involved kay Duterte. Yeah. Damit. Sabi ko nga, bakit? Kasabihin ng iba, bakit? Masama yan si Duterte, gumurgur na marami yan. Sige, masama na ako, masama. Dito nyo litisin sa Pilipinas. Bakit? Bakit doon? Hindi ba kayo makaunawa? Na ang nililitis nyo doon, hindi yung taong dinala nyo doon, kundi yung bayan ng Pilipinas ang nililitis nyo doon. Bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas na tayo sa treaty na yun. Hindi kasi niya, kaya tayo nagpapasilalim niyan. May mga taong kagaya nila Tireliling na pinupusya. Ang dami nila niyan. Tapos, itong presidente natin, hindi siya umaalma. Trabaho lang? Ang presidente, nagtatrabaho lang. Di ba kakaiba? Hindi namin kailangan magtrabaho lang ang presidente. Kailangan din ng malasakit sa Pilipinas. Hindi puro trabaho lang. Hindi mo pwede matuturing ang trabaho ng pagmamalasakit. Tandaan nyo. Dahil ang trabaho, obligasyon yan. Natural na ginagawa ng tao. Lalo halal ka ng bayan. Pero yung pagmalasakita mo, mga Pilipino, bayan ng Pilipinas, ayun ay dapat mong gawin. Gawin mo din yun. Di ba? Nagtataka si Senator Marcoleta, paano nangyayari sa atin to? Pinababayaan yan. Halimbawa, ganito. Anak mo, 6 ang anak mo. Choice ng anak mo kung maglaro yan dyan, kumain yan dyan, choice ng anak mo kung umiyak yan dyan, kung malalaki na anak mo, choice nila lahat ng gagawin nila. Ikaw ba naman, bilang magulang, natatrabaho ka, bilang housewife ka, o tatrabaho, nagugas ka ng pinggan, galaba ka para sa mga anak mo, pinahatid mo sa anak mo yun sa trabaho, inahatid mo sa eskwelahan. Ikaw ba, pag may nagkakagulo, anak mo may nag-aaway o may nalilis na landas, wala kang pakialam? Ang isipin mo, basta ako, housewife lang ako, basta ako, tatrabaho lang ako. Wala akong pakialam dyan. Wala ka bang pakialam? Siyempre, pag may anak mo nalilis na landa, medyo, mukhang iba na. Pinakikilaman na anak ko. Mangingilam na ako. Ay, hindi. Sa atin, wala eh. Pinapakilaman na tayo ng ICC. Dito, tahimik lang siya. Di ba? Wala eh. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro membro tayo, alin ba yung mas mataas? Yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? No. Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh. Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah blah blah. But teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. So, pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ang daming pinalilitaw, yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Ngunit huwag natin kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mo kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Itong para kasing nawawala na ng pag-asa ang marami eh. Teka muna, bakit wala yung taong bayan? Di ba may Vox Populi tayo? Wala po Sen. Dahil gusto lang marinig yung paliwanag nyo dito. Dahil, yun nga, kumbaga sa boxing, puro salag, Sen eh. Puro salag lang ang nangyayari. At walang nakikitang
kahit na aninag man lang ng pag-asa na, kaya naman nababanggit ko ito, Sen, ako din, nag-browse sa social media, yun po ang itinatanong ng marami, bakit nagkaganoon? Wala naman sumasagot eh, ano? Di ba dapat sila sumagot? Totoo, opo. Tayo, discuss na tayo ng discuss. Pero dapat sila yung sumagot eh. So, anong gagawin natin ngayon? Ayun nga po. Ano kayang pwede natin gawin para magkaroon ng patutunguhan ito, Sen? So, isipin natin kung anong susunod natin gagawin. Di ba? Kasabagay. Kailangan natin magpulong muna. Tayo lang bang gagawa nito? O... Hindi ibig mo sabihin ganito. Dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Diba? Yun ang pinaka-napagandang nga sinasabi ko sa inyo pa ulit. Mangingialam ang pamahalaan sa mga sitwasyon na kung saan critical na ang kalagayan natin bansa. Parang wala eh. May nangingialam ba? Wala eh. Diba? Akala nila lahat ng problema nanggagaling sa mga Duterte. Akala nila lahat ng problema, destabilization. Akala nila lahat ng problema, gawa ng mga trolls. Hindi ba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Napaniwala kasi sila na walang nagagalit sa kanila. Akala nila nagagalit sa kanila mga trolls lang, mga computer, mga AI bots na nagko-comment sa social media. Napaniwala sila na walang nagagalit sa kanila. Kaya pakiramdam nila sa sarili nila, wala talaga nagagalit na tao sa kanila. Parang, ano yun? Napaka-impertinente mo naman. Parang siya sabi mo walang tao sa Pilipinas. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na eh. Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano ba tawag doon? Yung video niya. Ano tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin video? Ha? Marami siya, parang 8 instances yung kanya. Parang mga series. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita kasi technical term 'yan eh. Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, basta yun. Nagkakaintindihan tayo. Ganun niya, uploaded Marami video. siyang ibinahagi sa atin by installments. Sa bawat pagsasalita niya, nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Dapat himayin at imbestigahan. Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa eh. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yun at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yun. Hindi ganun eh. Kasi may pamamaraan ngayon eh. Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention eh. Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun eh. Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Okay. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung apostille convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw, magkakaintindihan kami tungkol dyan eh. Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito
tayo pa kaya na committee, institutions lang ng komite ang hindi mag-a-adapt nun? Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico. Saldico, Uh-huh. doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya. Yun na nga lang eh. Wag natin pauwiin si Saldico kasi nga malabo umuwi yun. Para sa seguridad ng kanyang pamilya at sa kanyang sarili. At malabo din umuwi siya, pero natatakot yung baka ikulong siya. Kung sakali may kasala naman siya o hindi. Doon na lang sa simula, sa pangunguna ng Blue Ribbon ni Pinky. Kung yun ay pumayag ka sa true video streaming na lang, nakatutok siya pahig naman si Saldi, siguro makakapagbigay siya yun ng maraming impormasyon na maiuugnay nyo sa mga darating kay Gutesa, kaya sa 18 Mali. Kaso wala kayong diskarte sa ganyan eh. Ang gusto ngayon, tinutugis nyo ba si Saldi ko? Hindi nyo tinutugis si Saldi ko para pakiramdam ng mga Pilipino. Bakit? Kasi kung tinutugis niya, kata mo si Alice Go, yung Pogo, tinutugis nyo. Eto ba, hindi mahalaga sa inyo to kay Saldi ko? Ha? Alam nyo na kung nasaan, wala bang tayong karapatan, wala ba tayong kapangyarihan sa mga red notice o Interpol na makuha si Saldi doon para mauwi dito? Bakit di nyo magawa yon? Alam mo, hinihinala namin. Teorya lang namin maaring hindi nyo magawa yon kasi nga, baka si Saldi ko tuluyang kumanta. Tuluyang maghayag. Ano ba talaga? Nagkaroon ba ng deal? Nagkaroon ba ng palitan ng ito wag mo sasabihin, hindi ka namin uhulihin Ganun ba? Teorya lang iba yan. Uh-huh. Para tapusin na natin ang problemang ito. Kaya lang patuloy nilang inililihis, patuloy na inililisya para sa ganoon ay hindi mo matuntun, hindi mo madiretso. Alam mo yung kapag ikaw naglalakbay ka, Nelson, yung dami ng ikot mo, nababagalan ng ano mo eh. Mas lalo, Kahit sa kapupukan siya pumunta, sabihin mo na nga, mas lalo nung mahaba po yun. Pagka umiikot-ikot na gano'n. umiikot-ikot ka, napapaikutan. Ang daming napapaikutan di ba? Mabalik sa... So, tingnan mo na lang ang gastos mo. Gasolina, lahat. Naiinip ang tao eh. Pati pasayro naiinip. Alam mo kung diretso yun? Madali nating mapupunta na gusto nating puntahan eh. Ito, walang katapusang ikutan. Nakita mo, hindi mo pala nakita. Ako meron akong kopya eh. Pati yung mga tao kaakusahan, hindi ko maintindihan, pinaghati-hati. Si ganito, tsaka si ganyan. Sabi niya, for preliminary investigation. Ano? Uh-huh. Si ganito, kanya, yung pinakamalaking isda, for further investigation. Sabi ko, teka muna, ano ba to? Yung malaking isda for further investigation. Kung ikaw ay sanay sa piskalya, ito yung pinakamalayo eh. Sa maring usigin eh. Malayo. Kasi for further, ko eh. Oy, mo ka muna, for further ka eh. O kayo, umarap kayo bukas Maghanap pa ng abogado. Yun ka agad. Sila meron ng meron ng talagang potential na ikaw for further ka lang. Paano? O lahat ng ebidensya tutundo sa kanya pinaggaganon eh. Pinagpuputol eh. O for further ka lang. Wala kaming makita kanyang ebidensya na tutukoy kay ganito. Ayun nga. Paano ka makakahanap? Lahat ng ebidensyang papunta sa kanya, gusto mong tagpasin lahat. Tapos naghahanap yung mga loyalista, yung mga fake lava. Bakit? Bakit sisisi mo si Marty? Di ba marami nakukulong ngayon individual na nagko-comment yung mga tao, mas nauna pa daw makulong yan sila FLM o yung mga nagnakaw lang ng konting barya, mas nauna pa nakulong yan kaysa doon sa mga big fish ng flood control. Ang katwiran ng mga loyalista, bakit? May ebidensya ba kayo kay Martin? May ebidensya ba kayo kay Bibi? Paano magkaka-ebidensya? Lumilitaw pangalan, inaano nyo na eh. O itong 18 Marines, anong sabi ni Pinky? Destabilization. Anong sabi ni Boyi? Di ba? Wala pa nga eh. Pinakita pa lang eh. Verbal pa lang eh. Sasabi nyo na eh. Dapat, pag yan pinakita yan, peki man yan o hindi, magkanda kayo ng investigation para lumitaw yung ebidensya. Di ba? Parang ayaw nyo eh.
Sasabihin nyo, bakit may ebidensya pa niya kayo? Paano magkaka-ebidensya? Walang pinagkaiba doon sa nagnakaw yung kapitbahay. Ninakawan ka. Ninakawan yung katapat mong bahay. Ngayon, gusto mo, may titistigo. Siyempre, gusto mo, may mahuli kung sino yun ituro kaso pipigilan mo, hindi, wag ka titistigo. Wala ka, hindi totoo yan. Wala kang kredibilidad. Kung gaganunin mo kagad, nagsasalita pala, maghahayag pa ng katotohanan. O ibig sabihin, ayaw mo matunton yung magnanakaw. Yung manangalan tayo. Huwag maghintay-hintay lang tayo sa tamang panahon siguro. Di ba? May magagawa ba rito ang... Kasi gaya nga ng sinusunod nating batas, magkakahiwalay ang mga sangay ng gobyerno. Merong legislative, executive, at yung sa inyo, yung legislative at judiciary. May magagawa ba rito, halimbawa, ang executive department, ang Pangulo, para... Nagtatrabaho nga lang ang Pangulo. Ang Pangulo? Asan ang Pangulo? Ano, nagtatrabaho? Hindi naman pasyal ng pasyal? Diba? Magsisegue siya, titirayan niya si Sara. Yung BP niyo, yung papasyal-pasyal, trabaho, yung Pangulo namin, tatrabaho, yun, kakatrabaho niya, hindi niya na inaasikaso itong mga to. Kasi akala niya, tinatry niya sa utak ng mga Pilipino na sapat na ang trabaho para ang Pilipinas umangat. Diyan ka nagkakamali. Diyan ka nagkakamali. Yan ang kinaiinisan sa lahat ng trabaho. Tandaan mo, yung ganyang katrabaho, walang pakisama. Totoo, hindi. Kahit sa opisina, sa private, sa public magaling magtrabaho niyan. Magaling magtrabaho yan. Talagang hindi ka papansinin maghapon niya, puro trabaho lang. Kaso pag may problema sa opisina, hindi mo rin maasahan niya kasi puro trabaho lang yan. Nakakabuisit ugali niya. Oo, nakakabuisit ugali niyan. Hindi mo maasahan niya, kahit nag-away-away na kayo, walang pakialam yan. Yung happy niya, walang pakialam yung happy mo niya. Di ba? Payag ka, yung presidente mo, nag-away-away na yung kapatid, yung tungkol sa flood control, ikaw tahimik ka, trabaho ka pa rin. Di ba? Hindi namin kailangan basta trabaho lang, pagmamalasakit. At least ay magkaroon ng linaw itong matagal na nating hinihintay na resulta ng investigasyon, sir. O, yung nangyari na nga, hindi ba? Executive Department, gumawa ng ICI. Aha. Alam mo yung ICI? ICI, oo. Ano yung ICI? Infrastructure... nakalimutan mo na nakalimutan mo na rin. Hindi na nga nag-iimbestiga nga pala. Wala na. Yun na nga. Tinatanong mo kasi, wala ba magagawa executive? Gumawa, di ba? Hanggang doon na lang? O kapani-paniwala ba yung ginawa? Sabagay, Legislative. Blue Ribbon Committee. Ito yung pinag-uusapan natin. Kaya paliko-liko naman Judiciary. Hindi mo po pwedeng gumalaw yan. Ang judiciary, ito yung most, parang bystander lang yan. Ang judiciary, parang nasa tindahan lang yan. Nandiyan. May lalapit. Bibili po ako ng, ano bibilin mo? Ganun lang ang judiciary. Hindi siya bumili ka. Walang ganun. Yan ang nature ng ating ng ating gobyerno So, bago dumaan sa judiciary, dadaan muna ng... Kaya nga, ang kasi, kamukha, Blue Ribbon. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman siya talagang manguusig. Sabi ko nga sa iyo, ang kanyang pangunahin tungkulin in aid of legislation. Tama. Pero meron siyang karapatang magrekomenda. May lakas din yun. Kaya nga, ito yung nakita namin sa pagsisiyak. Wala siya katulad ibang senador, no? Pansin nyo, si Pinky hindi ganyan yun. Magpo-post lang sa social media na yon yung mga highlights niyang sinabi dun sa Senate hearing, no? Wala siyang ganyang yung papaliwanag. Kung di siya interviewin, tanungin, hindi siya ganyan papaliwanag Hindi nalalaman ng taong bayan yung gustong sino ka, kung ikaw ba senador kang may kwenta o wala. Di ba? Si Senator Marcoleta lang ganyan, detalyado nagpapaliwanag niya. Di ba? Siguro advantage niya ang pagiging may net 25 kasi, nandiyan may programa siya diyan. Pero hindi may social media ka Sila Pinky, ano ginagawa niyo? Asat namin in aid of legislation, meron po kaming mga natuntun na mga nakita naming potential na mga paglabag ng mga batas na ganito. Si ganito po ay pwedeng kasuhan ng ganyan. Yan, itatab. Tsaka mo i-recommenda ngayon. So, dadalhin mo either sa ombudsman
o kaya sa DOJ. DOJ, So, ang DOJ ngayon, pasisimulan niya yon, di ba? Mhm. Ombudsman, ganun din. Mhm. Oh. Pagka na-imbestiga ng dalawang ito, tsaka palang pupunta sa korte. Mhm. So, kung halimbawa, ombudsman sa Digang Bayan. Opo. Kung ka DOJ, sa mga regular courts natin. Yes. Doon pa lang. Mhm. Ang problema, sabi ko nga sa'yo, ilang daan taon naman ang hihintayin natin. Nako po. Oo. Ha? At ang problema, Sen, wala pa nga doon sa korte, dito pa lang, nagsisimula pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. Hindi, huwag mo naman sasabihin wala na. Ikaw naman masyado ka namang pessimistic. Basta kailangan huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin. Mm-mm. Habang ang tao nabubuhay. May pagsubok. Ako, ganun ako Mm-mm. Siguro dahil sa aking matibay na paniniwala. Opo. Ganun ang aking ganun ang aking natutunan mula sa pagkabata Mm-mm. Palagi kang nananalig sa Diyos. Ito naman po. Di ba? Opo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Mm-hmm. Hindi nga lang natin maunawaan. Kasi tao lang tayo Isang higit na nakakalam dito. Uh-huh. Pero yan ang wala sila, tandaan nyo. Yung pagiging makadiyos. Hindi plastic yan, tandaan nyo. Hindi yan para, uy, ikaan yan, may plastic ka, makadiyos ka. Hindi. Oo, hindi. Yung bang leader natin ngayon, nagbanggit ba siya kahit isang beses sa Diyos? Ha? Alam mo, tandaan mo kasumpa-sumpa kapag ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos. O hindi ka lang maniwala, hindi mo lang siya banggitin Parang, kasi pag sa ikaw isang leader ka ng bansa, ha? Hindi ka naman individual na parang nasa kapitbahay ka lang Leader ka ng bansa, inaasahan ka, iniligay, kasi ang paniniwala sa Bible, iniligay ka ng Diyos dyan. Tapos, itatatwa mo ang Diyos, hindi mo babanggitin sa mga, napaka-importante, hindi mo babanggitin ng Diyos. Masusumpa bayan mo Kaya yan ang isa sa mga dahilan nakikita ko, bakit nasusumpa itong bayan na to Di ba? Leader natin, nagbanggit ba siya ng Diyos? Isang beses. Kayo, challenge ko kayo, nabanggit siya. sabi niya, kayo mawala ng pag-asa. Di ba? Mm-hmm. Manampalataya ka. Hindi ka yata nag-attend nung nakaraan. Yun ang teksto Wala tayong absent, Sen. Ha? Dito sa paglutang nitong 18, meron ba kayang ma-inspire na Hindi ka- sumunod? Hindi ka makamove on sa 18 Hindi kasi, Iniiba ko na nga kinukurba ko na nga ang ibig sabihin, kasi ito yung mga tagahatid. May picture mga nagbibilang Merong mga nagpe-prepare Ito kaya ay lulutang din sa banda-banda roon? Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Kapal ng mukha mo, Pinky. Palutangin mo lahat yan. Tatawagin. Nandun kasi yung susi Oo. Di ba? Ayaw, kaya nga tinanggal si Senator Marcoleta kasi niya mapipigilan lahat ng investigasyon. Ala naman pala no? Ha? Ngayon, alam nyo na, bandang huli, alam nyo na kung sino pulot dulo nito. Diba? Kaya ayaw umusad ng investigasyon, alam nyo na kung sino. Hindi si Senator Marcoleta. Ha? Siya ang dinidestabilize niya yung hindi ang administrasyon, kundi ang sambayan ng Pilipino. May mga pangalan natin binanggit doon Oo, may mga pangalan. O paano kung kabarkada yung nasa pala? 17 yung regular, 3 yung ex officio, kaya 20. So, anong majority ng 20? 11, di ba? Mm-hmm. So, kailangan may pumirmang 11. Magkakaroon ka ng majority report. Ito ngayon ang i-adapt Mm-hmm. at tatayuan sa plenary. Doon ngayon ang Diskusyon. Bakit ganito? Ayan na. Diyan nalilitaw. Bakbaka na yun. Mm-hmm. Kaso, baka nakikita niya yung discomfort doon. Oo. Madidisgrasya ako dito. Ay, baka ayaw papirma. Baka tatayo doon kanya si Jenso Barjaga, delikado ako rito. Ano? Huwag na ninyong pirmahan. Ayun, yan na naman. Pero, okay, walang pumirma. Ano? Kakalimutan ng tao. Palagi tayo doon Stalemate. At taong bayan. Taong bayan. Baka hindi pumayag. Kapag ka yung ulat mo, yung report mo, hindi tinanggap ng taong bayan, yun ang problema. At kapag kahiwalang report mismo. Kapareho lang yun Nilalo na, walang report. Walang report. Tatanggapin ba yan? Oo. Kung yun nga ang ginawa mo na
wala sa hulog, hindi tatanggapin. Yumuin pa kaya may wala kang report, una bes. Baka daw magkalimutan na. Yun ang kanilang pag-asa. Mm-mm. Yun ang kanilang nilalayon. Yun ang kanilang pinapanaginip. Sana magkaroon ng amnesia ang 116 million Pilipinos. Malay mo nga niya sa isang kisap mata na wala sa kanilang kamalayan. Mm-mm. Bigla na lamang dumating ng isang napakalakas na hangin. Ha? Biglang nawala sa ulirat ng Pilipino. Yun ang kanilang pag-asa. Ang problema siya, nandun kayo sa Senado eh. Hindi, sabi nung isa, Oo. you're wishing for the moon, sabi niya. O yun nga. Sana ito ay maano natin sana maisantabi na natin. Sa lalong madaling panahon, ay maisantabi natin, napanagot na po natin ang lahat na dapat managot. Para sa ganoon, makamove on na tayo. Di ba? Maasikaso na natin ng... No, kasi sinabi na naman niya. Meron dyan kanya, hindi na makamove on kay Tomas Cloma. Ewan ko sa kinuha ni Pinky yung Tomas Loma na yan, nakadiscover. Alam ko hindi si Tomas Loma nakadiscover niyan eh. No, tinapi ko na matagal yan, nag-history pa ako. Hindi si Tomas Loma na-discover yan. Si Pinky ng paniniwala eh. No? Ba't kasi hindi ka humarap? Puro ka na lang kasi puro ka na lang interview. Humarap ka para madali. Yun, humarap ka, Pinky. Yan sasabi ko sa inyo eh. Wala silang ganyan tulad ni Senator Marcoleta, yung naghihimay-himay ng salita. Hinihimay-himay niya sa didila. Walang ganyan sila. Ang meron sila, yung puro interview lang, tanong, o ano tanong sa kanila, sasagutin nila. Yun lang. Kala mo, mga ano tong mga to eh. Di ba? Senator ka naman eh. Ayaw ba tumayo ka harapan? Hindi magpa-interview rito. Kinurek kita rito. Hindi niya masagot. Pupunta ron sa kabila. Kinaka niya makamove on kay Tomas Cloma. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan natin. Dito po ay dito po tinalakay natin yung kay John Vic na sinuntok di umano si Daniel. No, ngayon na bahala. Ay nalungkat ko na lahat kung ano wala akong makita pero trending na siya ngayon, no? Pero nakapagtataka bakit tong si John Vic wala pang interview tungkol dito. Wala pang pahayag tungkol dito, no? Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam po sa inyong lahat.